Ang kwentong ito ay nanggaling sa kwento ng tatay ko at may kinalaman ito sa mga nilalang na aswang. Tungkol ito sa kabataan niya dati bago niya makilala ang nanay ko. Malapit sa bundok ang bahay kung saan nakatira sila tatay noon. Pagsasakang hanap buhay ng lolo ko, tatay ni tatay. At kung maaya sila ng mga ibang kakilalang mangingisda, ay minsan sa pangingisda sila nakakakuha ng panggastos sa araw-araw. Maraming haka-haka at sabi-sabi sa lugar na kinalakihan ni tatay. Isa na nga dito ang mga nilalang na aswang. Dahil kada taon ay may nawawala ng buhay sa baryo nila at isinisisi nila ito sa mga aswang. Kumbaga lagi sila nag-iisip kung sino na naman kaya ang mabibiktima ng mga ito. Sino na naman kaya ang mamamatay. Tatlo silang magkakapatid. Bunso si tatay. Si tatay na lang noon ang inaasahan ng lolo dahil pamilyado na po ang mga kapatid nito. Kasama siya lagi ni lolo sa pagsasaka at pangingisda. Pero noong may nag-alok sa kanya na magbantay sa lupain ng kakilala ng pamilya nila, ay doon na po siya nadistino at nagtrabaho. Ang lupain na binabantayan ni tatay ay pagmamay-ari ng pamilyang De Jesus. Bagamat malaki ang tingin sa kanila ng mga tao sa lugar nila, ay marami di umano ang pinaghihinalaan na mga pamilya daw na ito ay may lahing aswang. Noong unang nanilbihan doon ng tatay ko ay hindi niya alintana ang mga sabi-sabi sa pamilya nila. Hanggat hindi umano nakikita ng kanyang mga mata ay hindi niya daw po ito paniniwalaan. Isa po ang lolo ko sa mga naniniwala na ang pamilya ng De Jesus ay mga aswang daw po talaga. Kaya tutol siya noon sa naging desisyon ng anak niya na mamasukan doon. Pero hindi naman niya kayang pigilan si tatay sa kagustuhan niya magtrabaho doon. Dahil ang nasa isip noon ni tatay ay yung kikitain niya doon na doble ang laki sa kinikita niya sa pagsama sa pagsasaka at pangingisda kasama si lolo. Kumbaga parang di umanong nagtrabaho na siya sa syudad ng Manila. Ganon daw po katumbas ang kinikita niya sa paninilbihan niya sa pamilya ng De Jesus. Lumakas pa ang tiwala at paningin ni tatay sa pamilyang ito nang tuluyang makilala niya itong lubusan nang medyo tumagal na siya doon. Ang hinala niya kung bakit ganoon na lang tingin ng mga tao sa kanila ayun ay dahil tahimik ang buhay ng pamilyang ito. Hindi kasi sila palalabas ng bahay at halos si Mang Diego lang ang lumalabas sa kanila at siya lamang ang kilala ng mga tao sa lugar nila. Dito nakilala ni tatay ang dalagang anak ng pamilyang De Jesus na itago na lamang natin sa pangalang Esmeralda. Matanda sa kanya ito ng 4 na taon. Si tatay ay nasa 19 anyos pa lamang nang makilala niya si Esmeralda. Nakilala niya ito dahil si Esmeralda ang laging naghahatid sa kanya ng pagkain na iniinom niya at ng pagkain. Kada sasapit ang alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon ay inaasahan na niya na pagdadala na siya ni Esmeralda ng tubig at merienda. Ang trabaho noon ni tatay ay alagaan ng 2 kalabaw at mga baboy nila. Siya rin ang pumipitas at kumukuha ng mga buko at madalas lagi siyang nagtatabas ng mga damo para mapanatiling malinis at magandang tignan ng lupain ng pamilyang ito. Noong una, akala ni tatay ay nag-iisa lamang ang anak ng pamilyang ito. Yun ay si Esmeralda lang. Pero may natuklasan siya noong minsang napasok siya sa mismong bahay ng mga ito. Nangyari ito nang mismong sumama ang panahon at akmang uulan na, kaya naman sinundo siya noon ni Esmeralda at inayang pumasok muna siya sa kanila para sumilong. Nung nakapasok si tatay sa bahay nila Esmeralda, ayun ang unang beses na nakita niyang loob ng bahay ng mga ito. Simula nung namasukan siya doon, 3 buwan na ang nakakalipas. Pumasok si tatay pero hanggang doon lang siya sa terrace nila.
At umupo lang siya doon at sinamahan siya noon ni Esmeralda at ni Mang Diego. Na mga oras na ito, nagkwentuhan silang tatlo hanggang sa lumabas si Ate Lynn, yung asawa ni Mang Diego. At ang bungad na sabi nito ay kumain na daw muna sina tatay at pumasok sa loob. Pagpasok ni tatay ay nakaramdam na ito na parang mabigat sa pakiramdam at parang hindi siya komportable ng mga oras na ito. Iniisip niya kung dahil lang ba yun sa kulob na kulob ang bahay nila at walang isang bintana ang nakabukas sa bahay nila. Gayong marami naman silang bintana at maliwanag pa naman at maaga pa lang ng mga oras na yun. Sobrang init din umano sa loob ng bahay na yun dahil nga kulob ang bahay at walang bintanang nakabukas para pasukan ng hangin. Kinutuban si tatay ng mga oras na yun. Sa tagal niya doon ay doon pa lamang siya nakaramdam ng pagkatakot. Pero sa kabila ng takot na nararamdaman niya ay nanatili siyang kalmado. Habang naglalakad sila papuntang kusina ay napalingon si tatay sa pader kung saan may nakasabit na isang picture frame. Doon ay nagulat siya dahil may kakambal si Esmeralda sa picture at kamukhang kamukha niya ito. Walang labis at walang kulang. Pati ang haba ng buhok at itsura ng kakambal niyang ito ay kamukhang kamukha ni Esmeralda. Wala kang makikitang pagkakaiba sa itsura ng dalawang ito. Hindi na nabanggit ni tatay ang natuklasan niya pagpasok nila ng kusina. Agad silang umupo para kumain. Napansin niya ang ulam na inihapag ni Ate Lynn sa lamesa. Minudo ito. Pero pagkapag nito sa lamesa ay binigyan si tatay ni Ate Lynn ng ibang ulam na hindi kinuha doon sa unang inihapag niyang ulam. Minudo pa rin naman ang ibinigay kay tatay pero hindi sinabi sa kanya kung bakit ibang ulam ang ibinigay sa kanya. Ganon pa man ay ipinagsawalang bahala na lang niya ito at kumain na siya. Masarap naman daw ang ulam na kanilang pinagsaluhan. Naparami nga si tatay sa pagkain hanggang sa lumabas ang mag-asawa nang may marinig silang tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Si Esmeralda at si tatay na lamang ang natira sa lamesa noon. Pero maya-maya lang ay tinawag ng mag-asawa sa Esmeralda at si tatay na lang ang naiwan ng mga oras na yon. Naubos ni tatay ang ulam nitong minudo tapos balak pa niyang ubusin ang natira ng kanin. Kaya naman sinulit na niya ang mga oras na yon habang wala yung tatlo. Kumuha siya doon sa mangkok na minudo na pinagsasaluhan ng tatlo. Pagkakuha ni tatay ng ulam ay sakto naman ang pagdating nila. Humingi sila ng pasensya dahil naiwan siyang mag-isa sa pagkainan at nagsabing may bisita lang daw umano at nagtanong sa kanila. Nang magsimula na silang kumain ulit ay talaga namang gustong iluwan ni tatay ang sinubo nitong pagkain noon. Nagtaka siya kasi bakit yung minudong kinuha niya sa mangkok na pinagsasaluhan nilang magpamilya ay napakapait at halos masok ka siya sa sobrang sama ng lasa nito. Pinigilan niya lang ang sarili niyang maduwal ng mga oras na yun dahil mapapansin siya ng magpamilya. Pero takang-taka siya noon kung bakit hindi nakakaramdam ng konting pandidiri ang magpamilyang yon sa minudong kinakain nila. Gayong napakasama naman ang lasa nito. Napasabi siya sa isip niya. Doon na siya napaniwala na meron talagang kakaiba sa magpamilyang yon at pumasok sa isip niya na baka dahil ibang pagkain ang ibinigay sa kanya kasi hindi niya masisikmura yung normal na pagkain na kinakain nila. Tumila na din ang ulan at ilang sandali lang na makakain sila ay nagpaalam na din si tatay na uuwi na ito. Madilim na nang lisanin ni tatay ang bahay ng pamilya de Jesus. Naglalakad lang siya pauwi. Ang tansya ng layo mula sa bahay nila na nilalakad niya araw-araw ay nasa kalahating oras. Pero nung mga oras na yun ay noon lang siya ginabi. Ngayon lang din siya naglakad sa lugar na yun ng madilim. Kaya nagsisisi siya noon na hindi siya nakahiram ng ilaw sa pamilyang de Jesus dahil napakadilim talaga sa lugar na dinadaanan niya. Patag pa naman ang dinadaanan niya at halos meron pa namang liwanag ng buwan. Hanggang sa pagpasok niya ng bundok ay doon na talaga dumilim ang paligid dahil puro puno na.
Sanay naman umano si tatay sa daan na yon at kabisado naman niya ito. Pero ng mga oras na yon ay parang nakakaramdam siya ng pagkatakot. Na para kasing merong lalabas anumang oras sa gilid niya o sa harap ng dinadaanan niya. May dala naman siyang itak sa kaliwang bewang niya na ginagamit niya sa pagpitas ng mga buko at pagtabas ng damo. Lagi niya itong dala. Na mga oras na yun ay napahawak siya dito. Na baka sakaling merong biglang umatake sa kanya ay alam niya na yun, handa siya. Habang naglalakad siya sa di kalayuan ay meron siya naaninag na itim na aso at napakalaki nito at nagngingit-ngit na ito sa galit na kahit malayo pa sa kanyang asong ito ay rindig na rindig nito ang usal ng aso. Isang kisap mata nito ay nasa harap na niya, ang asong kanina ay malayo pa lang sa kanya at akmang dadambahin na siya nito. Dahil sa bilis at lakas ng asong yun ay wala na siyang nagawa at nasuwag siya nito at napahiga siya sa lupa habang nasa taas na ang aso. Dahil nga sanay si tatay sa mabibigat na gawain at naensayo niya ang paggamit ng itak sa pagtabas ng damo at pagkuha ng buko, ay matagumpay niyang nataga sa tagiliran ng asong nakadambas sa kanya at agad ditong bumagsak at nakawala sa pagkakadambas sa kanya. Pagkabagsak nito ay may buhay pa ang asong ito at humihinga pa. Kaya naman sa takot na baka atakihin pa siya nito ay inambahan pa ni tatay ng isa pang taga sa leeg ang aso at tuluyang naputol ang ulo nito. Ng mga oras na yon ay garantisado ni tatay na aswang ang asong pinugutan niya ng ulo noon. Malaki ito at mahabang mga balahibo na hindi normal sa normal na aso. Naisip ni tatay na kunin niya ang pugot na ulo ng aso at iuwi para ipakita kay lolo nang masigurado ito na isa nga po itong aswang. Umuwi siya, dala-dala ang ulo ng aso at pagkarating ng bahay, isa nga daw po itong aso, sabi ni lolo. Kinabukasan, pagkagising ni tatay, ang pugot na ulo ng asong una niyang hinanap kung saan niya ito'y tinago. Pero nang makita niya ito, isa na itong ulo ng tao at laking gulat niya nang makita ang ulong ito ay kamukhang kamukha ni Esmeralda. Nang matuklasan niyo ni tatay, hindi na umano ito na masukan sa pamilya ng De Jesus at ang tiwalang ibinigay niya kay Esmeralda ay napalitan ng galit na dating mabait at maarugang tao ay gusto pala siyang patayin. Nang matapos ang pangyayaring ito, balik lang sa dating normal lang buhay nila tatay at naniwala na noon si tatay na meron pala talagang nabubuhay ng mga aswang. Pero may bumasag sa katahimikan nila nang matuklasan nilang buhay pala si Esmeralda. Nakausap umano ito ni tatay isang araw at walang kaalam-alam sila Esmeralda na si tatay ang pumaslang sa kambal nito. Opo, yung kakambal ni Esmeralda ang napaslang ni tatay, ang asong pinugutan niya ng ulo.